Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya sa Kabanata 6, mga talatang 11 hanggang 14. At ang sabi po rito, tingnan ninyo kung gaano kalalaking titik ang isinusulat ko sa inyo gamit ang sarili kong kamay. Ang mga taong gustong magpasikat sa panlabastan nyo, ang siyang pumipilit sa inyong magpatuloy, para lang hindi sila mapailalim sa pag-uusig dahil sa krus ni Kristo. Dahil kahit ang mga tulina ay hindi rin naman sumusunod sa kautusan, kundi gusto lang nilang magpatuloy kayo para maipagmalaki nila ang inyong katawan. Ngunit malayo nawa sa akin ang magmalaki, maliban na lamang sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamagitan nito, ang mundo ay naipako na sa krus para sa akin at ako naman ay para sa mundo. No, idagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Yung ating binasa kanina, na bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya ay medyo malalim, may pagka-metaphorical ang ilan sa mga salita doon, at wari baga ay tumutukoy lamang sa mga kalalakihan. Pero mamaya ay bibigyan natin ng linaw ang mga bagay na yan. So walang magbigay ng konting summary doon sa pinagkuhanan natin para meron tayong overview sa kung hindi man pa natin nababasa o hindi pa natin natatapos basahin ang Galasya, ay madali na sa ating intindihin kung ito ay titingnan natin sa format ng outline. Na kung saan nakikita natin na ito pala ay bagamat ito ay 6 chapters, pero meron siyang mga general na pagkakahati. Yung nandiyan yung personal words ng Apostle Paul, pagdating dyan sa chapter 3 hanggang 4, dyan na pumapasok yung napakahalaga na katuruang na kung saan ay may kinalaman sa ating kaligtasan, and yung pagkatapos ng doktrina, lagi nila ay sinusundutan ng practical na aplikasyon, kaya meron siyang practical exhortations na sinasabi dyan. Ang tema kung bakit siya sumulat ay ito ay para ituro na ang pag-aaring ganap o ang pagtuturing sa atin bilang mga matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Jesucristo at hindi sa mga mabubuting gawa na nagmumula sa pagsasagawa ng mga kautusan ng Diyos. Tinuturo dito sa atin na kung saan dyan sa Galasya 2:16, pinaka key verse na dapat natin i-personalize ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang ating masamang pagkatao ay hindi na umiiral sa atin sapagkat ito ay napako ng kasama ng Panginoon Jesucristo doon sa krus. At itinuturo din ng sulat na ito ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang pinagmumulan at kapangyarihan ng bagong buhay ng mga mananampalataya. At ang ating Panginoon Jesucristo din ang sinasabi na tagapagmana ng kung anumang mga ipinangako ng Diyos kay Abraham, na nandyan yung mga ilang pinanggagalingang talata nito. Ngayon, sa pangaral na ito, meron tayong pamagat na ganito: the only mark that matters. The only mark that matters, ito ay tumutukoy doon sa bandang huli ng Galasya, sa chapter 6, na ang taglay ni Apostol Pablo, ang tanda ni Jesus sa kanyang laman. At yun ay tumutukoy sa mga sufferings na naranasan ni Apostol Pablo, yung mga latay, mga gupit, mga pambubugbog na naranasan niya dahil sa pagharang sa kanya na ipalaganap ang ebanghelyo ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. At tayo rin
bilang mga mananampalataya, hindi man tayo dumaranas ng mga physical na sufferings dala ng persecution. Subalit, nakaranas din tayo at maaring ang ilan ay hindi pa, pero in the future, hindi tayo nakakasigurado ng persecutions or suffering dahil sa tayo ay mga identified sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bilang pagpapanimula, nais kong ibahagi sa inyo ang isang balita. Ito po ay sa Coron, Palawan, na kung saan ang PCSD at DNR ay naglunsad ng malawakang investigasyon laban sa mga illegal reclamation project. Na itong illegal reclamation project ay nagpapanggap na legitimate development. Pero ayon po sa mga ulat ay libu-libong metro kwadrado na po ng baybayin ang tinatabunan ng lupa at bato ng walang kaukulang SEF. Yung pong SEF ay yung tinatawag na Strategic Environmental Plan Clearance. Nagpapakilala ang mga developer na ito. Sabi ng mga developer, sila daw ay kabahagi ng progreso. Pero ang totoo ay palihim nilang sinisira ang mga bakawan at coral reef na nagtatanggol sa ating mga isla. Nagmukha silang mga tagapagtayo, pero ang kanilang mga gawa ay paglabag. Nagpapakita ng magandang show ng pag-unlad habang itinatago ang pagkawasak ng kalikasan sa ilalim nito. Ngayon, kung paano ang mga proyektong ito sa Coron ay gumagamit ng maskara ng pag-unlad para itago ang kawalan nila ng legal na basihan, sa ganun ding prinsipyo o sitwasyon, nagbabala si Apostol Pablo sa mga taga-Galasya laban sa mga gumagamit ng maskara ng relihiyosong ritual para itago ang kawalan nila ng tunay na relasyon sa Diyos. Gusto nila ang karangalan ng pangalan, pero ayaw nila sa sakripisyo ng krus. Ngayon, ito po yung ating bibigyan ng linaw na talata. Itong Galatia, sa Galatians chapter 6, ay may sinasabi doon si Apostol Pablo na kung saan ay nagpapahiwatig ito na siya po yung hindi po siya sumulat. Merong doon sa mga ibang sulat, pero ito, siya mismo ang sumulat. Totoo po yan. No? Ang mga sulat ni Apostol Pablo ay hindi po siya ang personal na sumulat. Meron siyang eskriba or tagasulat. Pero napaka-special po ng sulat niya sa mga taga-Galatia sapagkat siya mismo ang sumulat at nagpapahiwatig ito na may problema sa kanyang mga mata. Kaya ang pagkakasulat niya malalaki. Kaya sabi niya sa verse 11, "Notice what large letters I use as I write these closing words in my own handwriting." So, final word po ito ni Apostle Paul. Bakit niya kinakailangang sabihin ito? Sapagkat ipinapahiwatig nito yung intensity ng kanyang diwa. Hindi lang siya parang sinasign lang niya ang kanyang pangalan, kundi para bagang siya'y sumisigaw sa mga taga-Galasya sa pagitan ng kanyang panulat na kung saan ina-expose niya ang mga Judaizers, yung tagapagturo ng kautusan, bilang ang mga ito, mga duwag ang mga ito, na ginagamit nila yung ritual ng pagtutuli para maging pangrelihiyosong pananggalang para sila ay manatiling tinatanggap ng lipunan at sa gayon ay naiwasan nila ang stigma or scandal ng isang ipinakong tagapagligtas. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit stigma ang pagkakaroon ng tagapagligtas, pero siya naman ang tagapagligtas natin ay napako doon sa krus. Bakit ito ay iskandalo
na kung saan ay hindi matatanggap ng mga Hudyo na yung Mesiyas ipinako sa krus, yung tagapagligtas ipinako sa krus. Isang kahihiyan yan para sa kanila. Kaya hindi nila yan maituturo. Ngayon, ang significance niyan na dapat natin intindihin ay ang krus, ang dulo ng kaligtasan. Ito, ang ibig sabihin niyan, yung krus ay nagtuturo sa atin na tapos na ang gawa at hindi na kailangan ng dagdag na effort ng tao. Kaya, ang pagdadagdag ng mga ritual sa krus ay parang pagsasabing kulang ang ginawa ni Kristo. Kapag naniniwala tayong kailangan nating dagdagan ng sarili nating marka o tanda para tanggapin ng Diyos, tinatanggihan na natin ang biyaya or ang grace. Ano po yung ibig kong tukuyin para po ito'y maging malinaw sa inyo? Ay bigyan natin halimbawa, at yun naman talagang pangunahing halimbawa, ang ginagawa ng simbahang Katoliko. Sila po ay gumagawa ng mga tanda na kung saan ay ritual po na kung mahalaga sa kanila yon para sila ay magkaroon ng merito. Halimbawa, ang ginagawa nila, di ba, kapag yung merong silang yung Miyerkules yun during the Easter seasons or sa mahal na araw, nilalagyan, sinusulatan ng abo, di ba, yung ng abo na pinukrusan ng pare yung kanilang mga meron pa silang mga ginagawang pagbabasa ng mga pasyon, mga iba't ibang mga rituals na ginagawa sa loob ng simbahan at maging sa kanilang mga tahanan. Para ito ang wika ay madagdag sa kanilang kaligtasan or puntos para sa dagdag sa kanilang kaligtasan. Tinuturo ng ating pangaral ngayon, hindi na yan kailangan ang mga bagay na yan. Sapagkat ang Panginoon Kristo na ang ating substitutory glory. Ang panghaliling kaluwalhatian. Si Kristo ang substitutory glory na yung kanyang kahihiyan sa krus ang naging basihan ng ating karapatan or access sa pagtayo sa harapan ng ating mataas na Diyos Ama. Na kung saan ay nagkakaroon kasi yung substitutory glory, ito po ay yung great exchange. Na kung saan kinuha ng Panginoon Kristo ang ating kahiyan at ang ating mga kabiguan sa kanyang sarili doon sa krus. At in return, binibigyan niya tayo o binibigyan niya sa atin ang kanyang perfect status at yung kanyang honor or kaluwalhatian sa harap ng Diyos. Sa ating paniniwala sa Reformed Theology, ito ay malapit na naka-link doon sa ating pinag-aralan na imputed righteousness. Na ibig sabihin, yung kaluwalhatian or yung glory meron tayo. Dapat maintindihan nyo, meron tayong glory na tinatanggap. Pero it is not something we produced. It is something na ang Panginoon Kristo ang gumawa na ngayon ay taglay-taglay na natin. At ito ay merong mas malinaw na kabanaagan pagdating natin doon sa harapan ng Diyos, yung finality ng ating salvation. At ito ay bibigay ng implikasyon sa atin na yung halaga ng isang mananampalataya, we have values now, spiritual values. Pero yon nakaugat doon sa naging paghihirap ng ating Panginoong Kristo. Hindi sa sarili nating success. Kaya itinuturo ng pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Kristo na ito ay pagpalit ng kanyang resume sa bulok nating record. Kaya napakaganda po ng itinuturo na doktrinang ito sa pagkakaroon natin ng hindi lang legal standing, kundi marvelous standing and status bilang
mga anak ng Diyos. Ay dito may binanggit na boasting. Sabi niyan na yung dito yung ginamit na to boast, yan, ay parang, di ba inisip natin boasting masama, pero sa biblical na ginamit na Greek word, ay hindi po yan arrogance, ano? Yan po ay to exalt na in a positive way. Yung bang masumpungan ng isang tao, yung exclusive confidence. Ito po ay nangangahulugan na doon sa pagkagamit niya sa konteksto ay from self-confidence towards Christ confidence. Hindi na self-confidence ang taglay mo, kundi Christ confidence. Yun na yung element nung pagmamalaki na yan. So it is not about being proud of your faith, but being proud of your Savior. Yan. Kailangan lang meron tayong ilang lilinawin at ipapaalala na sa mga maling katuruan. Ang mga Muslim, halos majority sa kanila, ay hindi naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay aktual na namatay doon sa krus. Kaya yung ginagawa ng simbahang Katoliko na pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon Kristo sa pagitan ng mga role-playing, mga pagsadula nito, sa senakulo, passion, ito ay katatawanan para sa kanila. At sinasabi nila na mga tayo sa ganung bagay sapagkat walang katotohanan ay sa kanila na ang Panginoon Kristo ay napako sa krus. Sapagkat ito yung pinanghahawakan nila mula doon sa kanilang Quran. Nakasulat sa Quran nila ang ganito. Sa Surah An-Nisa, chapter 4, verse 157 at 158. And for their saying, indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. And they did not kill him, nor did they crucify him, but another was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it, except the following of assumption, and they did not kill him for certain. Rather, Allah raised him to himself, and ever is Allah exalted in might and wise. Yan po ang tinuturo nila. Kaya, ang basihan sa kaligtasan, kakaiba po sa kanila. Sa atin, ang basihan natin ng kaligtasan ay yung substitutionary atonement ng ating Panginoon Kristo na siya yung naging pambayad sala. Sila, wala silang ganon na pambayad sala, kundi tinuturo ng kanilang Quran na ang lahat ng mga Muslim pupunta sa impyerno at hahanguin sila doon sa mamagitan ng mga Kristiyano at Hudyo. Ibig sabihin, dadali sa impyerno ng mga Kristiyano at Hudyo, bawat Kristiyano, bawat Hudyo, at pamalit doon sa mga Muslim. Aalis sila sa impyerno, sa isang Muslim, isang mapunta sa impyerno na Hudyo or Kristiyano. Kaya sinasabi nila hindi yan totoo yung atonement, pero meron silang isang klase ng atonement na mas higit na kamangha-mangha. Mantakin mo, tayo pala yung nagiging atonement nila pagdating ng araw para sa kanilang kaligtasan. Kaya sa kanila, ang kaligtasan ay yun nga, yung pananampalataya daw sa kay Allah at pagsunod sa kanyang mga utos. Dun sa Roman Catholic naman, ang kanila namang mali sa kanilang tradisyon, yung inaakala nila yung pagpalo sa sarili o pag-arte sa hirap ni Kristo ay naidadagdag sa kanilang kaligtasan. Pero ang totoo, sapat na ang hirap ni Kristo, hindi natin kailangan tulungan ng Diyos na patawarin tayo gamit ang sarili nating sakit. Kaya, tinuturo dito sa atin na mag-ingat doon sa tinatawag na performative piety. Parang isinasagawa mo na pagkapakabanal. Yan ang ugali ng paggawa ng mga reliyosong bagay para lang maging maganda ang tingin sa'yo ng ibang tao. Kumbaga tawag dito ay good show sa laman. At yan nga po mismo ang babala ni Apostol Pablo. Ang main message natin ay ito.
In the cross of Christ, we find our only pride. Kasi yung boasting, di ba? Pride yun eh. Leaving all our worldly mask aside. So, sa krus lang ni Kristo tayo dapat magmalaki. At lahat ng maskara ng mundo, dapat yan ay iisang tabi. Ano yung significance nito? Tinatanggihan ng statement na ito, ang ideya na ang halaga ng isang Kristiyano ay nakadepende sa pabago-bago niyang ugali. Hindi totoo yun, no? Hindi yun nakadepende doon. At itinuturo to na tayo, nananawagan sa atin, doon sa tinatawag na radical transparency. Na kapag ang pride natin ay nasa kay Kristo, hindi na natin kailangang itago ang ating mga weaknesses or kahinaan. Dahil ang kanyang lakas, yung lakas mismo ng ating Panginoon Kristo ay nagiging perpekto sa ating kahinaan. In fact, yan mismo yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, na kung saan sinabi ng Panginoong Jesus kay Paul ang ganito, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Therefore, sabi ni, ang sagot doon, na-realize yun at naintindihan ni Apostle Paul, nung sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, sabi niya, "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Kaya matinding po yan, matinding turo po yan na ganyan ang tataglay natin. Na kung saan, bagamat ito ay sinabi kay Paul in a personal way, ito sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano, ganito rin ang prinsipyo na yung biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sapat para sa atin. At ang dahilan, sabi ng Panginoon, yung kanyang lakas, yung kanyang kapangyarihan ay ginagawang perpekto doon sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakamali. Kaya hindi natin ikinakahiya ang ating mga kahinaan sapagkat nagpapaalala ito ng biyaya ng Panginoong Diyos sa atin. Na tayo ay perpekto, ganap sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya itinuturo nito na ang krus ni Kristo, ibig sabihin yung kanyang pagkapakasakit, yung kanyang kamatayan, ang tanging batayan ng pagkakakilanlan or identity at dangal or integrity ng isang mananampalataya na ito ay naglalantad sa kawalan ng saysay ng sariling gawa. Kaya meron tanong sa atin, bakit hinahanap ng isang legalista ang approval ng tao? Why does the legalist seek the approval of the flesh? Ito po yung sagot. The legalist seeks the flesh to avoid the pressure of the world. Hinahanap daw ng legalista yung approval, yung pagsang-ayon ng tao para maiwasan niya yung pressure ng mundo. Balikan natin yung ating text. Yung pang-tao kaisipan, lagi po yung tumitingin, lagi naghahanap ng isang klase ng Kristyanismo or version ng Christianity na safe at katanggap-tanggap sa lipunan. Ang sabi dito sa verse 12, dito sa Greek, only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. So may ginagawa silang alternative doon sa halip na ituro ang gospel, pinababalik na sa Old Testament way ng pagiging ganap. Dahil para sabi dito, they might be persecuted. Yung not nasa bandang at kanang dulo, no? Not they might be persecuted. Pero nilagyan ko ng yan para ipakita sa inyo yung ginamit na word na diokontai. Yung diokontai, yung tungkol sa salitang persecuted. Ang ibig sabihin niyan, nangangahulugan na iharas or habulin. Kasi pinipilit ng mga false teachers ang pagtutuli para manatiling good vibes sila sa Jewish community. Gusto nila ang Jesus label, pero ayaw nila
ng Jesus Trouble. Alam nyo kasi, itong mga, noong first century, yung mga nasa kanan, yan po yung mga Judaizers, sila nagtutulak ng pagtutuli sa mga hentil, sa mga hindi Hudyo. Okay? At lalo na sa mga mananampalataya na sabi ng mga hentil, kami rin ay kumikilala sa Diyos ng Israel. Pero sabi ng mga Hudyo, para naman kilalanin namin kayo, nakasama namin kayo, edi magpatuloy rin kayo na kagaya namin. Sapagkat sa lumang tipan, yung pagtutuli, yun yung tanda na ang tao ay kabilang sa pagkipagtipan ng Diyos sa Old Testament. Sign of the covenant of God. At panimula na rin ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ayon sa sociology, sa panahon yun, hindi lamang ito usaping reliyoso, kundi ito ay social safety net. Kaya nangyari sa mga Kristiyano sa Galacia, nakaranas sila ng matinding pressure mula doon sa society na mga Hudyo at saka sa mga Romano. Kasi ang relihiyon ng Judaismo, yan po kinikilala bilang religio licita. Ibig sabihin, legal na relihiyon sa Imperyong Romano. Samantalang yung bagong sekta, alam mo, itong Kristyanismo, kasi sibol pa lang nung panahon na yan, ay madalas paghinalaan at usigin kasi hindi sila religion of the state. Ngayon, sa pamagitan ng pagtutuli, yun po yung mark of the flesh naman, on the other side. Mark of the flesh. Sinusubukan ng mga huwad na guro na gawing legal o tanggap ang mga Kristiyano sa mata ng gobyerno at ng komunidad ng mga Hudyo. Ito isang paraan para maiwasan ang persecution for the cross of Christ. So ginagawa nila itong reclamation project para maging komportable ang kanilang buhay, yung buhay nitong mga hentil doon sa society. So pinapakita nito na ang tao ay lagi naghahanap ng paraan para maka-fit in at maiwasan ang impact ng katotohanan na ang impact po niyan ay nagdadala ng pag-uusig. Ngayon, sa ating panahon, nandun tayo sa tinatawag na panahon ng cancel culture. No? Cancel culture. Na yung legalismo, kasi legalismo po yun eh. Kailangan magpatuloy kayo para makasama namin kayo. Yun po yung legalismo doon. Merong dapat, kailangan, ganito ang gawin mo. Hindi maaaring hindi. So yung legalism ngayon ay about yung doon sa pag-check ng mga tamang social or political boxes para lang hindi ma-persecute ng madla. So isinasakripisyo natin ang katotohanan ng krus para lang manatiling ika nga ay buo ang ating social standing. Ang point of the matter, mga kapatid, na ito, man seeks a faith, no? Man is a person. Persons. Man seeks a faith that is easy to show, to avoid the heat that the cross might throw. So gusto ng tao ay yung relihiyosong madaling ipakita para sa init ng krus ay hindi sila mabalisa. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ano ang significance niyan? Kasi yung external religion, may mga seremonyas, may mga ritual na pinapakita, yan po yung pinaka-safety net na kung saan yung mga reliyosong gawain ay yun ang majority ginagawa sa isang komunidad, no? Lalo na ang ating bansa, ano yan, Catholic country matatawag. So ito ay hinahayaang magbukhang banal ang tao nang para hindi mabash o para hindi nagiging iba sa paningin ng mundo. Maaring dito hindi tayo makarelate diyan kasi dito sa Palawan, marami ng mga Christian churches dito. Pero sa mga lugar, lalo doon sa amin sa Laguna, ang Katolisismo po doon ay masyadong matindi. Halos kakaunti po ang mga hindi Kristiyano. Sa mga prosesyon, sobrang dami po ng mga tao dito. Kaunti lang nakikita ko eh. Kaya yung mga kahit na hindi naman o kahit wala namang relasyon sa Panginoon, hindi naman siya at kumikilala din sa Diyos, pero bahagi ng kultura ng kanilang pamilya, sumasama doon sa mga gawaing ito. Yan. So nagkakaroon siya ng
Eh lalo kung maging Kristiyano siya, medyo mahirapan siya kung maging Kristiyano siya. Kasi mahirapan siya na iwan at iwan yung kanilang kinagawian at makaranas siya ng persecution mismo sa kanilang pamilya, no? Pero mas matindi sa mga Muslim kasi ang isang Muslim na siya ay tumalikod sa kanilang pananampalatayang Islam at maging Kristiyano, obligado ang kanilang pamilya na mismong pumatay sa kanila, no? Para tawag doon ay blood redemption. Kaya ang nangyayari diyan, nagkakaroon ng mababaw na pananampalataya. So maaring parang ganito, paano ba natin 'to ilalarawan? May mga sa Christian community, nagpapakilala siyang Christian, naglalagay, bumibili ng sticker, ikinakabit sa sasakyan, bumibili ng mga damit na parang may mga tungkol sa Bible verse o mga simbolo ng pagiging Christian. Pero hindi naman siya ganun talaga kalalim ang relasyon niya sa Panginoon Kristo. Ginagawa lamang niya ito dahil para in siya doon sa Christian community. So, hindi po yan marapat. Yan ang dapat na itakwil na kaisipan. Kasi, alam niyo, bilang ilustrasyon, sa optics, usapin ng pagtingin sa ating mga mata, sa pamagitan ng ating mga mata. Tayo po, ang mga mata natin, madali po yung madaya. Kagaya ng nakikita ninyo, yung mirage. Ito po ay isang panlilin lang sa paningin. Dahil dyan sa kondisyon ng atmosphere. Kala mo, dahil nasa disyerto ka, kala mo, may nakikita ka ng katubigan, yung pala ay reflection lamang ito ng liwanag. Wala pala yun. Napakalayo pala yun na kahit na akala mo malapit ka na, pero wala pala yung nakikita mo. Optics po ang tawag dyan. Parang ganun din po sa ikaw ay maging legalista, para yan nagiging spiritual mirage na mukhang oasis na ng kabanalan, pero kapag nilapitan mo, wala itong tubig na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, walang taglay na banal na espiritu. Kundi ang nandoon ay tuyong buhangin ng sariling pagsisikap. So, kahit na ano pang gawin mong pagtakbo patungo doon sa mirage, wala ka namang makikitang tubig doon. Kaya, gaano man mga legalista na malaki sa kanilang marka sa laman, yung sa panahon nila, yung sila ay tuli. Pinagmamalaki nila ang pagiging tuli. Yun yung marka ng kanilang laman. Sapagkat ang pagiging tuli para sa kanila, tanda na ang Diyos ay mayroong pakikipagtipan sa kanila. So sa kanila lang nakipagtipan ang Diyos. Pero ang totoo, hindi sila makakasumpong ng kapayapaan ng Diyos. Kaya, kung sa bandang huli, ay mapalapit ang isang tao doon sa buhay ng pagiging legalista, hindi rin siya makakasumpong ng buhay na tubig ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi, ang masumpungan niya, yung tuyong buhangin ng human effort. Ano yung human effort? Ano yung tuyong buhangin na tinutukoy dyan? Yung bitterness. Wala kang peace kasi wala kang fruit of the Holy Spirit. Kaya taglay mo, bitterness, judgment, at pagkatakot sa kamatayan. Kasi wala kang assurance of salvation. Pero, ang significance niyan, mga kapatid, ay ito sinasabi rito, the fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Yung pong fear of man, kasi sila natatakot na sila ay hindi mabilong. Natatakot sila na mabas. So, pagkatakot yun sa kapwa-tao. Yun yung nagiging oxygen ng legalism. Kasi kung ang mangyari niyan,
Kung tayo, hindi natin kakailanganin yung human approval bilang mga Kristyano, hindi naman dapat natin na tayo manghinawak sa human approval. Yung pagnanasa natin na magmalaki sa laman, yan, unti-unti na yan namamatay. No? Pero kapag hinayaan natin yung pagkatakot sa ating kapwa na magdita sa atin, sa ating katahimikan, kumbaga hindi tayo mag-share ng mga katotohanan dahil nangangamba tayo na tayo mabash, ay nangyayari dyan ay parang sinasabi na natin na yung paghatol ng ating kapwa ay mas nakakatakot kaysa paghatol ng ating manlilikha. So, na inireveal nito na sinusubukan pa rin natin yung na tayo ay magmalaki sa laman sa halip na sa krus ng ating Panginoon Kristo. Kaya ito ay nag-uwi sa atin sa challenge na tanong, is your Christianity built on optics? Mas concern ka ba sa iyong reputasyon, sa inyong komunidad, o sa inyong workplace, kaysa sa halip na yung katubusan na masusumpungan lamang sa ating Panginoong Kristo? So bilang isang life situation, no? Halimbawa, isang mid-level account manager, siya ay naimbita sa isang exclusive inner circle. May dinner doon sa mga senior executives. During the meal, yung director ay nag-discuss ng plano para ma-bypass nila yung environmental safety protocols para sa isang bagong project. Para matiyak na mahit nila yung quarterly performance targets. Siyempre bilang isang Kristiyano, alam niya na hindi iyon marapat. Unethical yun. Pero, pipiliin niya yung bagay na yon, yung shortcut na yon, para manatili siya doon sa inner circle. Pero kung siya ay may paninindigan, na kagaya na itinuturo sa atin na prinsipyong dapat taglayin sa ating talata, hindi siya magko-compromise. To the point na maaari siya na matanggal or pag-initan doon sa trabaho. Na kung alam niya yung Proverbs 29:25, yung the fear of man, yun ang nagiging snare, na kung saan yung promotion, inaano niya yung promotion, pinapahalagan niya, para siya ay manahimik na lang doon sa maling ginagawa, yun na nagiging snare sa kanya. Pero dapat niyang tandaan, o dapat niyang malaman na true safety is found in being set on high fortress. Para sa giyera. Sa giyera, hindi ka mangangamba kapag nandiyan ang mga kalaban sapagkat ikaw nasa tower. Nasa tanggulang puta, kung tawagin sa Tagalog. Pero paano ka napupunta? Spiritual speaking. Paano ka napupunta doon sa high fortress? Through the substitutory glory of Jesus Christ. Kasi taglay mo yung mapanghaliling kalwalatian ng ating Panginoong Heso Kristo. So, kaya ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagiging matatag sa isang mataas na kuta sa pagitan ng kalwalatiang panghalili ni Heso Kristo. Bigyan ko kayo ng isang case study. Itong si Pastor Andrew Brunson. Siya po ay nakulong doon sa Turkey sa loob ng 2 taon. Way back 2016. So nakalaya lang siya noong 2018. Siya po ay kumaharap. Nakaranas siya ng matinding pressure na i-adjust ang kanyang mensahe. Kasi siyempre ang Turkey po ay Muslim country yan eh. Kaya pinapa-adjust yung kanyang mensahe para sa kanyang kalayaan, para papalayain siya. Pero tumanggi siya at mas pinili niyang manatiling tapat sa krus kahit nasa loob ng selda. So pinapakita ng buhay niya na ang isang modernong mananampalataya ay kayang tumayo laban sa pressure ng mundo kapag ang krus ang tanging pagmamalaki niya. Ngayon, ang sunod nating tanong ay, how does the cross change
the believer's perspective of the world? Ito po yung sagot. The believer boasts in the cross because it secures life in God. Ang krus ang boundary line kung saan ang dating ikaw ay nagtatapos at ang bagong ikaw ay nagsisimula. Ayan. So tingnan natin yung ating text na ginamit. But far be it from me to boast except in the cross of Christ. Yung ginamit na word na kokastay, it means to find your identity and joy in something. Finding identity and joy in something. Para kay Pablo, yung krus ang kanyang brand. Ito lang ang gusto niyang identity sa kanya. Yung krus ni Kristo. Sa kanilang society, noong panahon nila, yung sa kulturang Romano at sa kulturang Hudyo, yung krus, hindi po yan simbolo ng alahas o dekorasyon, kagaya ng ginagawa sa ating lugar at sa ating panahon. Sa kanila, yung krus, simbolo po yan ng ultimate social shame. At yan po ay simbolo rin ng sumpa. Gaya na sinasabi sa Deuteronomy 21:23. Ang mga biktima ng krus, yung mga pinapako doon, ay tinuturing ng mga kriminal, alipin at mga taong itinaboy ng lipunan. Walang sino man sa matinong pag-iisip ang magmamalaki sa isang krus. Ngayon, nung sinulat ni Apostol Pablo ang kanyang liham, ang krus ay itinuturing na stumbling block, katitisuran sa mga Hudyo, at kahangalan sa mga hindi Hudyo o sa mga Greko ng panahon yan. Kaya ang pagpapako sa krus ay ginagawa sa publiko para ipakita ang kapangyarihan ng Estado ng panahon yan, ng Imperyong Romano. At ang kawalan ng saysay ng sinumang kakalaban sa Estado na ito. Ngayon, binago ni Pablo ang cultural narrative. Ang simbolo ng pinakamatinding kahiyan ay ginawa niyang simbolo ng pinakamataas na kalwalhatiang panghalili. Hindi na ang mark of success ng mundo ang mahalaga, kundi ang marks of Christ. Kaya ang sociological impact nito ay napakaradikal. Winawasak nito yung hierarchy ng mundo. Kung ang hari ng sansinukob ay namatay sa isang paraan na tinuturing na kahiyahiya, ang mga pamantayan ng mundo sa karangalan ay yan ay napatunayan na parang isang malaking mirage. Kaya yun yung diwa ng sulat sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Kaya tatanungin mo ako, ang mga Muslim ba ay kahit paano ay meron ba silang pag-asa sa kaligtasan? Hindi, kung mananatili silang Muslim hanggang kamatayan. Wala silang pag-asa sapagkat itinakwil nila yung krus ni Kristo sa pagtuturo at pagpapakalat ng maling impormasyon na ang Panginoon Kristo ay hindi naman talaga napako sa krus. Sabi nila, sila din ay mas higit pa sa mga Kristiyano dahil sumasampalataya sila, naniniwala sila kay Kristo. Pero hindi yan totoo. Yung katotohanan na hindi sila naniniwala na si Kristo ay napako sa krus. Yun ang nagpapasinungaling ng kanilang sinasabi. At yun din ang nagpapatunay na sila ay patungo sa walang hanggang pagkawasak. Ngayon, sa ating panahon, sa kasalukuyan natin, tayo ay nabubuhay sa tinatawag na performative culture. Performative culture. Ayan ay sa mga post natin sa social media, ang lahat yan nakatuon sa pagbuo ng isang mirage ng tagumpay at katwiran. Ang bawat tao, mula sa mga estudyante na pe-pressure sa grades, hanggang sa mga professionals na takot sa restructuring, gaya nung case study natin, at maging yung mga Kristiyanong sinusubukang i-check ang lahat ng social boxes para hindi makancel. Ito ay nangyayari sa bawat sandali ng ating katahimikan at seguridad ay nakadepende sa palakpak o validation ng ibang tao.
ang battleground na hindi lamang sa mga physical na lugar, kundi sa ating mga isipan at sa digital world, kung saan ang pressure na magpakita ng perpektong buhay ay walang tigil. Pinipili nating mag-bow sa ating sariling marks of the flesh. Ano po yung sarili nating marks of the flesh na masasabi? Titulo, yaman, social standing, dahil natatakot tayo makita ng mundo na tayo ay marupok. Pero ang pag-angkla, yung pag-anchor natin ng ating value sa mga bagay na ito ay nagdadala lamang ng anxiety dahil ang mga ito ay madaling bawiin. Ang krus ang nagsisilbing impact na tumitigil sa ating inertia ng pride. Kapag tinanggap natin na ang ating katwiran ay galing sa substitutionary glory ni Christ, hindi na natin kailangan magmakaawa para sa validation ng mundo. Ang radical courage ay lumilitaw dahil alam natin ang ating pinakamalagang mark o tanda ay ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Our identity in Christ ay hindi kailanman mabubura ng anumang cancel culture o pagkawala ng yaman. Ang punto lang natin na ito, the cross is the power that sets us free from the chains of who we used to be. Ang krus ang kapangyarihang magpalaya sa tanikala ng nakaraan nating masama. Yung binabasag ng krus ang kapangyarihan ng nakaraan. Hindi na alipin ang mananampalataya sa sinasabi ng ibang tao dahil nasabi na ng Diyos ang lahat ng mahalaga sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nagbubunga ito ng isang taong fearless, walang takot sa paglilingkod. Kung wala kang kailangan patunayan at wala ka ng image na kailangan protektahan, malaya ka ng magmahal ng kahit sino. Nabanggit ko yung salitang inertia. So ito yung Newton's first law of motion, kung naalala natin sa science. Sa physics, ang inertia ay ang pagtanggi ng isang bagay na magbago ng direksyon o bilis. No? It is the resistance of any physical object to any change in its velocity. Pero, sa usaping spiritual, parang ganito rin. Yung krus, yun yung impact na nagpapahinto ng ating spiritual inertia. Alin yung spiritual inertia natin? Yung pride. At saka ito rin ang nagsusulong, yung krus. Ito rin nagsusulong sa atin patungo sa Diyos. Okay? Kaya kung pakiramdam mo ay ikaw ay walang, kumbaga relentless ka sa pressure na dapat mo i-perform, para ka nang nahuli doon sa inertia stream. Kaya manalangin ka sa Diyos para sa krus na interrupt yung bagay na pangmamadali na ginagawa patungo sa mundo, kundi dalhin ka patungo sa ating Panginoon. Okay? Hingin mo sa Diyos na gamitin ang krus para gumawa ng isang kabuang impact at para iharap ang iyong high velocity na pagkilos patungo sa Kanya. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, verse 7, but what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Ano man yung meron siya na pwede niyang ipagmalaki nung makilala niya, nung maging Kristiyano siya, nakilala niya ang Panginoon sa Kristo. Nakita niya na hindi naman pala dapat ipagmalaki ang mga ito. Kundi ito ay walang halaga. Okay? Sa ibang salin ay kalugihan. Si Apostle Paul, diyan sa Philippians chapter 3, kung mabasa mo yan, sa 4 hanggang 9, inisa-isa niya yung spiritual resume niya eh. Yung kanyang pagiging Hudyo, pinagmamalaki yun. Bukod sa pagiging Hudyo, na pwede niya pagmalaki, yung kanyang pagiging Pariseo. Kasi mataas ang status yun sa lipunan ng mga Hudyo. At ano pa, yung kanyang perfectong pagsunod sa kautusan. Yun yung kanyang dating inertia ng pride. Pero ipinapakita ni Pablo na ang lahat ng kanyang achievements na itinuturing ng mundo na mahalaga ay tinawag ng rubbish or basura. Yun ang ibig sabihin ng loss dyan. Ginawa niya to para ipakita na walang anumang gawa ng tao ang makakapantay sa righteousness na galing sa Diyos. Kaya nangyari ang impact sa buhay ni Pablo nang ma-realize niya na ang kanyang sariling katwiran ay parang isang mirage. Itinigil niya ang pagtakbo sa sariling bilis
at nahanap ang tunay na seguridad doon sa substitutionary glory ng ating Panginoong Yesus. Iniwan niya ang pagiging insider sa mundo ng mga Pharisee para maging new creation in Christ. Kaya ang seguridad or security ni Paul ay hindi nakabase sa kung gaano siya kagaling sumunod sa batas. Hindi sa kung gaano kaperpekto ang ginawa ni Kristo kundi sa kung gaano kaperpekto ang ginawa ni Kristo para sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang pag-uusig. Kaya kapag iniangklaan natin ang ating halaga sa paghihirap ni Kristo, nagbubunga ito ng radikal na katapangan. Kaya kung tinatanggap ka, yamang tinatanggap ka, yun dapat, since you are already accepted, at yun ang totoo, by the King of the universe, you no longer have to beg for the world's validation. Kaya ang hamong tanong sa atin, is Christ a plus one in your life? Or is He your everything? Na ang tanong na ito ay nagtutulak sa atin na i-assess ang ating panloob na damdamin patungkol sa ating Panginoong Kristo bilang tayo ay mga Kristiyano. Kung halimbawa, may wala mo ang iyong trabaho, ang iyong status, o yung comfort ngayon, meron ka pa rin bang maipagmamalaki? Si Kristo ba ay dagdag lang sa buhay mo o siya ang lahat-lahat sa iyo? Isang matapat na empleyado na itinuring ang kanyang posisyon bilang manager sa isang malaking kumpanya bilang kanyang buong identity, na magkaroon ng restructuring sa kumpanya, isa siya sa mga natanggal sa trabaho. Pero biglang nawala ang kanyang mataas na sahod. Kasi natanggal na siya, wala na siyang mataas na sahod. Wala na siyang magandang titulo. At yung respeto na nakuha niya mula sa kanyang mga kasama, edi wala na din. Kaya siya isang mananampalataya, matagal na nagsisilbi sa kanilang church, pero lingid sa kanyang kaalaman, yung kanyang palang pinagmamalaki ay unti-unti na naging ang kanyang career sa halip na si Christ. So, nangyari, ang problema pa, nangyari yung crisis sa panahong akala niya ay secure na siya, yung kanyang future. Noong nakaplano pa nga siyang magpa-renovate ng bahay, bibili ng bagong sasakyan. Pero sa loob ng isang tahimik at bakanting opisina, matapos siyang i-turn over ang kanyang mga gamit, kalaunan ay sa loob ng kanyang tahanan kung saan kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kanyang kawalan. So, pinahintulutan po ng Diyos ang sitwasyong ito para ipakita kung ang kanyang pananampalataya ay nakaugat sa kalulatiang panghalili ni Kristo o sa mga marks of the flesh, kagaya ng titulo at saka mga comfort. Ito ang sandali kung saan masusubok kung si Kristo ay plus one lang na dinadagdag sa kanyang magandang buhay. O kung si Kristo ang pundasyon na natitira kapag gumuhuna ang lahat. Ang hamon ay dumarating sa pamagitan ng depresyon at kawalan ng gana sa buhay. Yung inertia ng taong ito, yung inertia of pride, biglang napatigil ng isang masakit na impact. Paano siya babangon? Babangon ba siya dahil naniniwala siyang may halaga pa rin siya kay Kristo? O mananatili siyang lugmok dahil sa tingin niya ay wala na siyang kwenta dahil wala na siyang titulo? Kaya mga sitwasyong ito, mga kapatid, ay naglalantad sa ating mga spiritual mirage. Madaling sabihin, Jesus is enough kapag puno ang ating bank account at maganda ang ating posisyon. Pero ang tunay na seguridad ay nasusukat kapag ang lahat ng mga panlabas na bagay ay tinanggal na sa atin. Kapag iniangkla natin ang ating halaga sa paghihirap ni Kristo, nagbubunga ito ng radikal na katapangan. Kahit mawala ang trabaho, hindi nawawala ang ating status bilang new creation. Kung ang iyong pagmalaki ay nasa krus, kahit anong itanggal sa iyo ng mundo, hindi nito matitinag ang iyong tunay na kayamanan. Sa ating panahon ngayon, na puno ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at mabilis na pagbabago sa trabaho, marami ang dumaranas ng matinding anxiety. Ang hamong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating brand o reputasyon sa anumang mga social media status platform o sa mata ng tao ay walang saysay kumpara sa pagkakilala natin kay Kristo. Huwag natin hayaang maging reclamation project ang ating buhay kung saan pilit nating pinupunan ang mga pagkukulang natin
ng mga material na tagumpay. Sa halip, magpahinga tayo sa sapat at tapos na gawa ni Jesus. Alam nyo, si Lila Rose, isa siyang sikat na contemporary Christian activist. Doon siya rin nagiging mukha ng tinatawag na live action. Yung pong live action, isa po itong non-profit organization na nakapokus sa human rights at saka bioethics. Specifically, doon sa pro-life movement. So, laban siya doon sa kanyang organization laban doon sa abortion. At yan pong sikat po yung live action na yan na organization na natayo noong 2003 na mismong si Lila Rose ang nagtayo niya nung siya ay 15 years old pa lamang. At ito po ay lumago yung organization na live action bilang isa sa mga most influential media-driven advocacy groups sa United States. Pero si Lila Rose, dahil doon, ay dumanas ng social and legal opposition na mga pangbabash ng mga tao. Yan po, matindi naranasan niya. Sa kabila ng kanyang well-coordinated efforts na kanyang samahan, mas malakas ang powerful media organizations, ang mga large corporations na kumalaban sa kanya. At maging yung mga ibang legal bodies na kung saan inaalis ang kanilang organisasyon, sinisira, kumbaga. Pero, na-injure niya yon, ang mga bagay na yon. Yung kasikatan niya, kasi sikat po talaga siya na media influencer, content creator. Nawala po yun sa kanya. Kaya sabi nga niya, nung siya ay tanungin, na paano siya nakakatayo, gayong kabi-kabila yung mga pag-upasala sa kanya, mga atake sa kanya, kasi, sabi niya, hindi naman nawawala yung kanyang identity kay Christ. Yun ang pinanghahawakan niya. Kaya ang kanyang buhay ay isang masasabi natin na pampublikong patotoo na ang opinyon ng mundo ay isang marupok na mirage na nadudurog sa epekto ng katotohanan. Habang ang seguridad na matatagpuan kay Kristo, yan ay isang hindi natitinag na kuta. A mighty fortress. Diba? Iniwan nito sa atin bilang konklusyon ang ganitong wika. No more in flesh or deeds we trust, since Christ has raised us from the dust. Sa sariling gawa ay hindi na dapat tayo magtiwala dahil kay Kristo tayo ay ibinangon sa pagkababa. Yun ang kinalalagan natin, mababang kalagayan. Ang krus ang ating pangpinaling mark ng mga mananampalataya. Bawat isang mananampalataya, ang krus ni Kristo ang kanyang tanda. Sapagkat ito ay nagsisignify na ang ating dating buhay ay patay na at ang ating bagong buhay ay nasimula na kay Kristo. Hindi natin kailangan yung maskara ng mundo kapag meron tayong mark or tanda ng ating tagapagligtas. Kaya ang conclusion na ito yung ating ultimate rest. Resting from the work of being our own saviors. Pahinga na mula sa pagtrabaho para iligtas ang sarili. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon, aming soberanong Ama, salamat po dahil ang krus ay hindi lang isang simbolo, kundi ang kapangyarihang bumalik sa kanikala ng aming pride. Inaamin po namin na madalas kaming natutukso na magpasikat sa mga tao sa paligid namin, pinapaganda ang aming panlabas na buhay habang napapabayaan ang gawa ng Espiritu sa loob namin. Patawarin niyo po kami sa mga oras na mas hinahanap namin ang approval ng tao kaysa sa inyong pagsang-ayon. Pinapanalangin po namin ang aming mga komunidad dito po sa Palawan, sa gitna ng ganda ng aming kalikasan. Tulungan niyo po kami maging mga taong may mas malalim na spiritual integrity. Hayaan niyo po ang inyong pong church ay maging lugar kung saan wala kaming ibang pinagmamalaki kundi ang Panginoong Hesus lamang. Bigyan niyo po kami ng tapang tulad ng mga modernong saints na hinarap ang
bilangguan, ang pangungutya na hindi sila po natitinag dahil alam nilang ang kanilang pagkatao ay nakatago kay Kristo. Nawa po ang mundo ay may pako na sa krus para sa amin nang hindi na kami maging alipin ng kasakiman, ng status, at ng validation ng panahong ito. Hayaan niyo po ang marka ni Jesus, ang marka ng pagpakumbaba, ang marka ng pag-ibig, ang marka ng sakripisyo, ang siyang tanging magbigay kahulugan sa aming buhay. Panginoon, palakasin niyo po ang bawat mananampalataya rito na nakakaranas ng pressure, na i-compromise ang kanilang paninindigan, at ipaalala niyo po sa kanila na kabilang sila sa isang haring nagtagumpay na sa mundo. Naway lumakad po kami sa kalayaan ng bagong nilalang, hindi na idinidikta ng kung sino kami noon, kundi ng kung sino na kami sa inyo pong harapan. Nialay namin ang panalangin ito sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang aming tanging pangmalaki at tanging pag-asa. Amen.